imposible sa Diyos. Pagkakawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, mga buhay-buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Kaliguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan. Walang imposible sa Diyos. Pagkakawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, mga buhay-buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Pagkakawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, mga buhay-buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problemang dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang araw ng Sabado sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Muli po naririto ang inyong lingkod na patuloy po na sa inyo po
ay nag-aanyaya na tayo po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at maglingkod sa Diyos sa pamamagitan po ng ating patuloy na pagbubulay-bulay ng Kanyang mga salita. Hallelujah! Tunay na kasiyahan, pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible. Isang araw na kung saan muli ay ipinagkaloob ng Diyos sa inyong lingkod na nabiyayaan po ng panibagong taon. Kaya po salamat po sa lahat ng mga kanina po'y paggising ko sa umaga ay punong-puno na agad ng pagbati ang aking pong cellphone. Kaya salamat po sa lahat po ng nagsisibati. Tignan nyo nga naman, ka-birthday ko pa ang isang kapatid natin na kung saan ay napakaganda ng pangalan, Brother Israel Quinto. Isang happy birthday sa ating dalawa. Hallelujah! Yun nga lang mga kapatid, ako na lang po ang mananalangin para po sa aking sarili. Wala po akong pwedeng manalangin sa akin eh. Yan po ang disadvantage ko po. Ano po? Ako po ang mananalang, buti na lang may kasabay ako sa aking kaarawan, kaya maisasama ko na ang sarili ko sa panalangin ngayon pong kaarawan kong ito. Hallelujah! Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible. Alright, magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid. Kay Sister Neng Moreno Ragasa na bumabati sa amin ng happy birthday. Kayun din kay Brother Francis Ragasa at sa inyong mga apo na sina Goko, Goten at Gohan, at kay Prishan na katatapos lamang magdaos ng kanyang karawan, ha? At ganun din kay Brother Ronnie Atendido na kung saan ay katatapos lang din po sa kanyang gastric bleeding. Praise God, hallelujah. At dalangin natin ang kanyang kumpleto at mabilis na kagalingan, yung kanyang recovery from LA. Good evening dyan, Brother Ronnie Atendido. Hallelujah. Praise God. Ganun din po ang ating pagbati sa ating mag-asawang tagapakinig at taga-subaybay kay Brother Israel na ka-birthday ko't nagdadaos. Sabay kami ngayon na nagdadaos ng karawan, at kay Sister Marilu Quinto at sa inyo pong anak na si Chelsea. And good morning din po kay Sister Marlene Soribio ng TS Cruz Subdivision. Ganun din po sa iyong mga anak na sina Elaine, Elaika at Jelay. Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? At mula naman po sa San Nicolas, Bacoor, Cavite, batiin din po natin ang ating kapatid na bumabati rin po ng kaarawan sa inyong lingkod kay Sister Shell Miles Pangilin at sa buong sambayanan ng Pangilin, kay Henry at kay Sister Susan at kay Brother Teddy, ha. Isang mapagpalang umaga sa inyo. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya talala. And from Ligas, Bacoor, Cavite, hallelujah, happy na birthday pa. God bless you, Pastor, from Brother Lloyd Nebres and Sister Aida Nebres at sa inyong buong pamilya, ha. Kina Adrian, kina Loida, LA, Liza at EJ, at ganun na rin po ang ating kapatid na si Sister Beck Garcia ng BF Resort Drive. Good morning at salamat sa iyong pinadalang handog at pa-birthday sa akin, ha. Salamat, praise God. Ay nais maranasan. Alright, salamat po Brother Ronnie sa inyong pagbati, ha. Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. At ganun din po kay Sister Alice Daserdorano. Sabi niya, a blessed and blissful birthday celebration, Pastor. Praise God. Salamat po
purihin ang Diyos na buhay. Kung sa kanya talaan At kay Brother Nap Durano at kay David, wala. isang mapagpalang umaga rin po kay Brother Fred Lopez at sa iyong pagbati, salamat Brother Fred, at kay Sister Lori, kay Nanay Letty, kina Angel, Sophie at Jello, at maging sa Mighty Gonzales. Mamaya handugan natin ang awiting happy birthday si Brother Israel at ang inyong lingkod Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Salamat kay Sister Becky at Tendido na bumabati ng maligayang karawan sa inyong lingkod. Praise God. At kay Brother Bob at Tendido at sa inyong apo na si Ali at sa inyong mga anak And then Brother Lloyd Nebres at the moment ay nasa CMS Clinic for Adrian's Nebres Stem Cell Session. Praise God. Pagpalain at gabayan kayo ng Diyos at maging matagumpay ang kanyang stem cell session At mula naman po sa Canada, batiin natin ng isang mapagpalang gabi ang ating kapatid Sister Marian Santos at kay Brother Leo Santos sa inyong mga anak. Salamat po sa inyong pagbati. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Bueno, tayo po'y dadako po sa ating pong pambungad na panalangin. Hilingin po natin na muli tayo gabayan at basbasan ng Panginoon sa ating pong gawain ngayong umagang ito. Hallelujah! Muli po tayong lumagay sa diwa at presensya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. There is salvation in your name. There is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat ngayong umaga, salamat po. Salamat sa isang panibagong umaga. Salamat Panginoon Diyos sa panibagong taon na idinagdag po ninyo sa inyong lingkod at maging sa buhay po ng aming kapatid na si Brother Israel na ngayon po kami po ay nagdaraos ng aming kaarawan. Salamat sa biyaya ng isang taon na muli o Diyos ay iyong iginawad sa akin at kay Brother Israel. Dalangin namin o Diyos ang patuloy na kalusugan at kalakasan ng aming pong buhay pisikal, Panginoon Diyos, at nawa Ama ay marami pa kaming taon na ganapin, Panginoon Diyos, at gugulin sa mundong ito upang kami ay patuloy na makapaglingkod para po sa iyong kaharian. Salamat, muli na mulat ang aming mga mata sa araw na ito upang sa gayon muli sama-sama kaming makapaglingkod sa iyo sa pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita, at dalangin namin minsan pa muli ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na dumaloy at kumilos sa aming kalagitnaan, gabayan at turuan kami sa katotohanan ng iyong mga salita. At sa pag-aaral na serye na amin pong tinatalakay, Panginoon Diyos, mula po pa ho ng araw ng Martes, Panginoon, nawa ay ganap po namin maisakatuparan at maipamuhay ang mga aral na ito, at sa pagtatapos po ng gawaing ito, ng seryeng ito, O God, ay tunay nga po na mayroong kaming natutunan. Salamat po Diyos, ngayong amagang ito'y aangkinin po namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming buhay. Sapagkat ang salita mo ay patuloy o Diyos na sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan, at ito'y dinadaluyan ng iyong kapangyarihan. Kaya naman nananalig at sumasampalataya po kami o Diyos na sa umagang ito muli
ay makararanas po kami ng iyong kapangyarihan, ng katugunan at kasagutan sa lahat ng aming mga panalangin, at patuloy, O Diyos, na ang tagumpay ay patuloy na dumadaloy sa bawat isa na anak mo na lumalakad sa iyong katuwiran at nabubuhay sa ilalim, Panginoon, ng iyong biyaya at pagpapala dahil sa katuwiran ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ako na yung lingkod muli nagpapagamit at Lord, pangunahan po ninyo ako. Kayo ang siyang mahayag, kayo ang siyang maluwalhati. Lord, patuloy po ninyo akong bigyan at pagkalooban ng kaalaman at karunungan upang sa gayon ay maihayag ko ang iyong salita ng naaayon lamang sa iyong kalooban, at naway gamitin ninyo ang bawat isa na nanonood ngayon na maging kabahagi ng gawain ito sa pamamagitan po ng aming pagbabahagi, pag-share ng programang ito at pag-host ng watch party. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen, and Amen! Alright, shoutout na po kay Lai Ponciano na mula po sa Canada na nanonood ngayon. Sister Lai Ponciano ng Canada. Ang pagbati ay nagmumula sa yung mami na si Ningning Moreno Ragasa. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa buhay po ni Sister Lai at ng kanyang buong pamilya. Purihin ang Diyos. At isang mapagpalang umaga po kay Sister Emmy Diaz at sa iyong mga anak na nagwo-work from home. Salamat po sa pagbati. Praise God. Pagpalain ng Diyos ang inyong buong sambayan ng kina Jonah, Ivy at Reg at kay Rayhan. Kailan pa ba ito matatapos? Isang mapagpalang umaga rin po kay Brother Luisito Mikiyabas at kay Ate Eloy Labis Mikiyabas at sa inyong buong sambahayan, ha? And good morning kay Brother Fred Lopez at Sister Lori Lopez. Hallelujah! Salamat sa pagbati, ha? Praise God! Salamat po, salamat. Ilukin sa kabutihan mo, Diyos, ako'y natagpuan. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Lagi forever ang kanyang awan. Sa presensya niya'y laging ang forever. Hindi kanya. Alright, bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, eto po ang isang awitin para po sa mga birthday celebrant na kasabay po ng inyong lingkod sa pagdarangos ng kanilang kaarawan. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Happy birthday, Pastor Manny! Happy birthday kay Brother Israel Quinto! Praise God! Brother Israel, tingin nyo nga naman talaga pagka mga magkaka-birthday, oh. Hallelujah! Happy birthday to you. Happy birthday. May magagandang lalaki ang nagbe-birthday ng January 30, ha? Tama ba yun, Brother Israel? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and let's start fun tonight. Happy birthday. Yes. To you. Happy birthday sa atin, Brother Israel. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Yan ha, hinandugan ko na ng birthday ang aming pong sarili ha. Okay, bueno, tayo po ay magpapasimula na at tatapusin na po natin ang ating pong serye, ang ating pong topic about the blessings of righteousness. Praise God. Okay, mula po ho nung araw ng Martes ay naibigay ko na po sa inyo ang tatlong pagpapala ng katuwiran ng Diyos, no po, sa ilalim po ng biyaya at pagpapala ng pagiging matuwid. Tayo ay nakararanas ng una po na binigay at ibinahagi ko po sa inyo ay nakaranas po tayo ng pagbabantay ng ating Panginoon Diyos. Iniingatan tayo, sinasamahan ng Panginoon. Ang kanyang pabor ay patuloy po na nakapaligid sa atin bilang kanyang anak na matuwid o sa katuwiran natin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus at ang tinatawag po natin na paglalaan, yung pong provision ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat po kay Sister Merlin Raquel Corpus sa inyong pagbati. Salamat po. Mula po yan sa Tuguegarao, ha? Hallelujah. At ganun din kay Brother Max Arsadon Tapulaw. Salamat po sa pagbati. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At magandang umaga po sa inyong pamilya, Sister Merlin, kay Wilson Corpus at kay Bib Corpus at sa buo ninyong sambahayan, ha? At ganoon din kay Brother Max, kina Diana, kina Donna, Daryl at Russell, ha? Praise God, purihin ang Diyos. Okay, so tayo po ay magtutungo sa ating pong natitira pa ho na mga pagpapala at biyaya ng Diyos, no? Bilang mga anak ng Diyos na nabubuhay sa katuwiran, makikita po natin na yung pong regalo ng katuwirang ito ay nangangahulugan na tayo po ay maliwanag po na tinatanggap tayo ng Diyos at tayo idinedeklarang hindi nagkasala, pinatawad at pinalaya mula sa parusa ng kasalanan at pinalaya sa pagkakaalipin sa kapangyarihan ng kasalanan at ibinilang isinama sa tipan ng Diyos at ginawang matuwid. At ang ating pagiging matuwid, mga kapatid, ay hindi ayon sa ating mga ginawa, no? Kung hindi ito'y ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, the finished work of Christ. So we become righteous, no? Not because of our own effort, no? Kung hindi sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan sa Kanya binato, sa Kanya inilapat ang parusa, no? Praise God, inangkin niya at inari niya yung mga kasalanan po natin. Kaya sa sandaling tayo ay magtitiwala at maniniwala sa natapos na gawain ng ating Panginoon, hindi lamang tayo inilalagay ng Diyos sa tamang katatayuan, hindi lamang tayo inilalagay ni Kristo sa tamang katatayuan sa harap ng Ama, ngunit bawat isa sa atin, ako at ikaw, tayong lahat ay nakaposisyon din tayo upang mabuhay sa ilalim ng pagpapala ng katuwiran ng Diyos. Hallelujah! Amen to that! Dahil sinasabi ng awit 58:11, sasabihin ng mga tao, tiyak, sigurado, kay sigurado na may gantimpala para sa matuwid. So, praise God, paano tayo gagantimpalaan ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapala. Hallelujah. So, ngayon po, dadako po tayo sa ikaapat po na pagpapala ng katuwiran. Praise God. Doon po sa hindi po nakaabot sa unang bahagi po, pwede nyo hong balikan yung pong ating unang bahagi, yung part 1, no, sa ating YouTube channel, o kaya magpunta lang po kayo sa SDWIM page. Praise God, at makikita nyo na po doon ang ilang mga aralin na aking pong tinalakay patungkol po dito sa pagpapala po ng katuwiran. So ngayon po, dadako po tayo sa ikaapat, at ito po ay yung pong ginagawang pagdidirekta ng Diyos sa mga hakbang ng mga matuwid. Yung pong directing the paths of righteousness, na tayo ay ginagabayan ng Diyos, kay itinutuwid ng Diyos, itinatama ng Diyos ang ating mga hakbang, ang ating mga lakad. Sabi po ng awit 37, talatang 23,
Ganito po ang mababasa po natin sa salin po ng Amplified Version. Ang sabi po dito, ang mga hakbang ng isang matuwid o mabuti at matuwid na tao ay itinuturo at itinatatag ng Panginoon. At nalulugod siya sa kanyang daan at pinagpapala ang kanyang landas. Yan po ang sinabi ng mga aklat ng awit, Kabanatang 37 at 23 sa Amplified Version po. Sinasabi rito, bawat hakbang po natin, yung pong ating mga paglakad bilang taong mabuti at matuwid, no? Ang Diyos ang nagtuturo, ang Diyos ang nagtatatag, at nalulugod siya sa ating daan at pinagpapala niya ang landas na ating pong tinatahak. Praise God. So paano po idinidirekta ng Diyos ang hakbang ng matuwid? Paano po tayo ginagabayan ng Diyos? Paano niya itinutuwid ang ating landas, ang ating pong daan, ang ating pong bawat hakbang ng ating mga paa? Okay, 3 bagay po mga kapatid. Okay? Praise God. Unang-una, sa pamamagitan po ng ganap na pagsunod sa kanyang kalooban. Ganap na pagsunod sa kanyang kalooban. Yung pong pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po ng Mateo 26:42, okay? Nang ang Panginoon ay manalangin, sabi niya, muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Ang ating Panginoon ang nagpakita ng halimbawa ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Nung siya po ay nananalangin sa Getsemani, nakita niya yung pagdadaanan niyang pagdurusa. Natakot po siya. At sinabi po niya na kung maaari alisin ng Diyos, ng Ama, kung maaari hindi siya dumaan dito. Pero ganun pa man, ano ang winika ng Panginoon? Sabi niya, mangyari nawa ang iyong kalooban. Naririto ang kanyang buong pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, Ama na nagsugo sa Kanya. Kaya sinasabi po ng John chapter 5 verse 30, sabi ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking narinig, at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kung hindi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Praise God! So dito ipinakikita ang halimbawa ng pagpapasakop. Kaya kung nais mo, kapatid, na ikaw ay maging matuwid ang iyong hakbang na tinatahak, nais mong gabayan ka ng Diyos sa bawat landas na tatahakin mo sa iyong buhay, magpasakop po tayo sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. At hindi lang yon, kundi papaano tayo, papaano natin, papaano ang ganap na pagsunod sa kanyang kalooban, hindi lamang sa pagpapasakop, kung hindi, maging sa pagiging sensitibo sa kalooban ng Diyos. Maging sensitibo po tayo mga kapatid. Yan po'y sinabi po ni San Pablo sa Efeso Kapitulo 5 talata ay 15 hanggang 20. Pakinggan po ninyo ang sinasabi po rito. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga mangmang, kundi, ito po, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Maging sensitibo po tayo, sabi rito, unawain po natin. Anong sabi sa talatang 18? Huwag kayong magsisipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu, na nga kayo'y mag-usapan ng mga salmo, ng mga himno, ng mga awit na ukol sa Espiritu.
na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos Ama, sa Diyos na ating Ama. Anong sabi po nito? Unawain natin ang kalooban ng Diyos. Maging sensitibo po tayo sa kalooban ng Diyos, kapatid. Hallelujah. Yan po. Okay, paano idedirekta ng Diyos ang ating landas? Sa ganap na pagpapasakop sa kanyang kalooban. Ikalawa, ano pong ikalawa? Ikalawa, sa ganap na pag-asa sa kanyang salita. Absolute, no? Absolute hope, mga kapatid. Absolute hoping in the Word of God. Hallelujah. Okay. Sabi nga ng Salmo 119, talatay 81, kung kayo'y may Biblia, mga kapatid, na isusulat ba ninyo ang bawat talata na aking binabanggit? Anong sabi rito? Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas, ngunit, sabi ni David, umaasa ako sa iyong salita. Praise God. Nakaranas si David ng kabi-kabilang mga pagtitiis, mga hamon at pakikipagbakas sa kanyang buhay. At ang sinasabi niya rito, nanlulupaypay na siya, naiinip na siya doon sa pagligtas na gagawin sa kanya ng Panginoon. Pero sabi niya, ngunit umaasa ko sa iyong salita. Kayo kapatid, ikaw, na maaring ngayon pagod ka na sa iyong dinadalang kabigatan, pinanglulupaypayan ka na sa gagawing pagliligtas ng Diyos sa kinalalagyan mo ngayon. Umaasa ka pa ba na magaganap at mangyayari ang pangako ng Diyos sa iyong buhay? Ha? Praise God. Hallelujah. Tandaan po natin, mga kapatid, ang ganap na pag-asa sa kanyang salita ay kinakailangan maging maingat tayo na manangan sa ating mga sariling pananaw. Kapatid, maging maingat po tayo na huwag tayong aasa sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling lakas. Tandaan po ninyo, sinabi ng Kawikaan 3:5 at 6, sabi roon, trust in the Lord with all thine heart, lean not unto your own understanding, in all thy ways acknowledge God, and He shall what? Direct thy paths. Hallelujah. So maging maingat tayo. Kinakailangan natin ng patuloy na pagtingin sa kanyang mga tagubilin, yung kanyang mga instruction. Praise God. Sabi nga po doon sa Isaiah chapter 8 verse 20, ano sabi rito? Look to God's instruction and teachings. People who contradict His word are completely in the dark. Yan ang sabi po dito. We must look to God's instruction. Hallelujah. Kung nais nating maging ganap na umasa sa mga pangako at salita ng Diyos, tayo ay patuloy na tumingin sa kanyang mga tagubilin. Hallelujah! Amen! Praise God! At hindi lang yun, mga kapatid, hindi lamang maging maingat tayo sa ating pong pananaw, kundi maging maingat din po tayo o patuloy tayong tumingin sa kanyang mga tagubilin. Praise God! Hallelujah! At ikatlo, mga kapatid, para tayo i-direct ng Diyos, no? Idirekta ng Diyos ang ating landas, ang ating hakbang, ganap na patnubay sa kanyang daan. Ganap na patnubay. Absolute guidance. Praise God. Hallelujah. Sabi ng awit 18:30, mga kapatid, tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Sabi po dito, as for God, His ways is perfect. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag na lahat ng nanganganlong sa Kanya. So maliwanag po, mga kapatid, sa ganap na pag-asa sa Kanyang salita o sa ganap na patnubay sa Kanyang daan, kinakailangan tayo lagi ay nasa wastong mga landas. Wastong landas. Tama ang ating landas na tinatahak, at hindi lamang basta tama ang landas na tinatahak natin, kundi bawat landas na dinadaanan po natin ay dapat na maging kalugod-lugod sa Diyos.
maging kalugod-lugod sa Diyos. Yung landas, yung dinadaanan mo, mga kapatid. Kung saan ka man dinadala ng iyong paa, baka naman kung minsan ang paa natin ay nakapila sa pilahan ng mga loto. Nakalulugod ba yon? Sa pilahan ng mga bingo? Yung landas natin patungo sa pilahan ng mga kung ano-anong mga bagay na hindi ka aya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon. So dapat po tama yung ang ganap na patnubay ay naglalagay sa atin sa mga wasto at tamang mga landas at nakalulugod na landas ng Panginoon Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Sa mundo, salita ng Diyos ang ating. So ito po yung ikaapat ikaapat na pagpapala ng katuwiran, ang tayo ay idedirekta ng Diyos sa bawat landas, sa bawat hakbang ng ating mga paa. Alright? Isaiah, Psalms 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my paths. Hallelujah. Sabi po rito, ang iyong salita ay ilaw sa aking paa at tanglaw sa bawat landas na tinatahak ko. Hallelujah. Ikalima, kapatid. Ikalima na pagpapala ng katuwiran, ang sabi po rito sa Kawikaan 15:29. Sulat po natin. Sabi po, ang Panginoon ay malayo sa masama. Pakinggan ninyo yan. Ngunit, dinidinig niya ang mga panalangin ng matuwid. So, maliwanag sa ikalimang pagpapala ng Diyos ng katuwiran ay dinirinig niya ang panalangin ng matuwid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kung ikaw ay nakatitiyak na nabubuhay ka sa katuwiran ng Diyos, huwag kang mag-aalinlangan na hindi pakikinggan ng Diyos ang panalangin mo. Dahil maliwanag po na sinasabi dito sa Kawikaan, no? Ang Panginoon ay malayo sa masama. Dinidinig niya ang panalangin ng matuwid. Naalala niyo, sinabi ni Santiago sa 5:16, ang panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan. Praise God. Sinabi po yun. The prayer of a righteous man availeth much. Sa isang translation na ginamit, sa James chapter 5 verse 16, ang panalangin ng isang taong naninirahan ng tama sa Diyos ay isang bagay na makapangyarihan, malakas at mabisa. Praise the Lord. Yan po, mga kapatid. Pag ikaw ay nakatitiyak na ikaw ay nabubuhay sa katuwiran ng Diyos, kapatid, tandaan po ninyo, laging nakabukas ang pandinig ng Diyos sa ating mga panalangin. Hallelujah! Alalahanin ninyo yung sinabi ni David sa kanyang salita doon sa Salmo 66:18. Sabi niya, kung sa sala ako'y magtutuloy, hindi ako pakikinggan ng Diyos sa aking panalangin. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear my prayer. At anong sinabi po sa aklat ni Propeta Isaias? Praise God! Kung kayo po ay may banal na kasulatan, basahin natin yung kanyang binanggit dito po sa kabanatang 50. Sinasabi po rito, mga kapatid, sa sulat na ito ni Propeta Isaias, sa talata po na 1 at 2 ng Isaias, ganito ang ating mababasa, no?
kung paano ang Diyos ay malayo sa masama. Okay? Malayo sa masama. Dahil dito sinabi rito, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig. So maliwanag po hindi maiksi ang kamay ng Diyos para abutin tayo. At hindi rin po siya bingi para pakinggan ang ating mga panalangin. Ano ang dahilan, Pastor, kung bakit hanggang ngayon hindi dinirinig ng Diyos ang aking panalangin? Ang sabi po dito, kundi sa talatang 2, kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So yun po, mga kapatid, ang dahilan. Dahil sa mga gawang masama, ang Diyos ay hindi dinirinig ang panalangin. Kaya nga, makaaasa tayo 100% mga kapatid, na kung kayo ay nabubuhay sa katuwiran, handa ang Diyos na makinig sa ating panalangin. Yes. Praise God. Siguraduhin mo lang, tiyakin mo lang na ang buhay mo ay nakatayo ng tuwid sa harap ng Diyos. And that is the word righteousness. The word righteousness means is right, is standing in the sight of God. Tama ang katatayuan mo. Tama ang posisyon mo. Nakaposisyon ka para tumanggap ng biyaya at pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang sinasabi po ng Panginoon na oras na tayo'y manalig at sumampalataya, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, nanalig ka sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Inilalagay tayo ng Diyos sa tamang posisyon. Ano yung tamang posisyon? Na tayo ay nakaharap ng matuwid sa harap ng Ama at tayo ay nakalaang tumanggap ng mga biyaya at pagpapala dahil sa ating katuwiran. Katuwirang inilagay sa atin ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Amen! We become the righteousness of God because of Christ. Because of the finished work of Christ. Hindi ho dahil sa ating mga kakayahan, hindi dahil sa ating sariling pagsisikap, kung hindi dahil sa ginawa ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah. Alright, isang mapagpalang umaga po kay Sister Rosemary de la Cruz. Gabi po pala dyan sa Canada, Sister Rosemary. Isang mapagpalang gabi po sa inyo at sa inyong asawa at sa inyong mga anak. Pagpalain po ng Diyos ang inyong sambahayan. Sa kahirapan, walang At isang mapagpalang umaga rin po kay Architect Leo Rosas at sa kanyang may bahay na Sister Nene Rosas at sa inyong mga kasama dyan sa inyong tahanan kina John Lee at kay Hansel. At salamat din po sa pagbati po ni Sister Rose Avila ng Pandi, Bulacan. Salamat Sister Rose sa iyong pagbati. Praise God. At ganun din po kay Nanay Letty Ignacio. Nanay, salamat po sa pagbati sa aming kaarawan Praise God. Dalawa po kaming nagdaraos ng aming kaarawan ngayon kay Brother Israel Quinto. Praise God. Kasabay ko po siya sa aking pong celebration. Dalawa po kaming nagse-celebrate. Bagamat sa ngayon ay 29 pa lang sa Canada. Bukas pa po siya, araw ng linggo, dahil doon pa lang siya magdaraos. Pero sa ating pong bansa ay sabay na po kaming nagdaraos ng kaarawan. At shoutout din po kay Nanay Meding Soribio at kay Tatay Marino Soribio.
At ganun din po kay Dayan at kay Obet Soribio. At kina Bob Hart at kay Bimbi. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay, ika-anim at panghuling biyaya at pagpapala ng Diyos sa katuwiran. Kapatid, at ito ang napakasarap maranasan ngayon. Ano po yan, kapatid? Yung pong sinabi sa awit 32, talata po ay 11. Anong sabi po rito, kapatid? Magalak ka sa Panginoon at magsaya ka. Kayong matuwid, na aktibong naghahangad ng matuwid na katayuan sa Kanya, sumigaw ka sa kagalakan, kayong lahat na matuwid sa puso. So, ika-anim na pagpapala na nararanasan ng taong matuwid ay kagalakan. Kagalakan. Masaya. Alam nyo nga, no, sa panalangin ni David nung mawala sa kanya, nung siya'y magkasala, nawala sa kanyang kagalakan. Si David ay tinawag na pinakamalapit sa puso ng Diyos dahil sa kanyang pagiging matuwid. Ha? Praise God. Purihin ang Diyos. Subalit nang siya'y magkasala, no, nawala yung kagalakan sa kanyang puso. Kaya, nung siya'y manalangin, ang kanyang panalangin ay kanyang binigkas yung salitang, restore unto me the joy of my salvation. Create in me a pure heart. Dahil nawala, dahil sa kanyang nalihis siya ng landas. At yan ang nararanasan ng mga taong naliligaw ng landas, na iiba ng direksyon. Nawawala yung kagalakan at kasiyahan. Tignan ninyo ang mga anak ng Diyos na nabubuhay sa katuwiran ng Diyos. Kahit sa gitna ng pandemya, kahit sa gitna ng krisis, tignan ninyo mga kapatid. Di ba? Makikita po ninyo na tayo ay nakararanas ng kagalakan at kasiyahan kahit nagkakagulo na ang buong mundo dahil sa COVID-19. Ang mga anak ng Diyos ay patuloy na nakararanas ng kasiyahan at kagalakan sa kanilang buhay. Bakit? Dahil sila ay nabubuhay sa pagiging matuwid. Hallelujah! Praise God! Tandaan po ninyo mga kapatid, ha? Tayo ang katuwiran ng Diyos. At tayo ngayon ay nilalapadan ng Diyos at nabubuhay ngayon sa kanyang pagpapala ng kagalakan. Kaya ano't anuman ang pinagdadaanan ng ating mundo, tandaan po ninyo, palaging kalooban ng Diyos na pagpalain tayo sapagkat minahal tayo ng Diyos. At lahat ng pagpapala, mga kapatid, na atin pong nararanasan, lahat ng biyaya ng katuwiran na pinagdadaanan po natin at tinatanggap po natin, mga kapatid, tandaan po ninyo, ito ang ilagay po natin sa ating isipan. Ang pagpapala, kung sa palagay natin, ang pagpapala ay para sa atin lamang upang tangkilikin. Namimiss po natin ang nais na iparating sa atin ng Diyos. Kung ikaw ngayon ay dumadaan sa ilalim ng pagpapala ng Diyos at inaakala mo na ang pagpapalang yan ay para sa iyo lamang upang tangkilikin mo sa iyong buhay, nawawala ang punto na nais ng Diyos na iparating sa iyo. Bakit po? Dahil tandaan po ninyo, sa sinabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12 verse 2, ito ang malinaw na kanyang ipinarating dahil si Abraham ay pinagpala ng Diyos. Ha? Anong sabi rito kay Abraham? Gagawin kitang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Sa anong dahilan? Kapatid? Sa anong dahilan? Ito po yung binanggit ng Diyos sa bandang huli. At ikaw ay magiging isang
pagpapala. See? Yun ang point, kapatid. Yun ang punto ng Diyos na kaya tayo dumadaan at pinararanas ng Diyos ng pagpapala ng katuwiran ay upang maging pagpapala din po tayo. We are blessed to be, sabi nga rito, pinagpala tayo para magpala. Blessed to be a blessing. Amen? Tama po ba, kapatid? Sang-ayon ba kayo sa sinabi ng Diyos kay Abraham? Sa kabutihan mo, O Diyos, ako'y natagpuan. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Yung bang ipinakikita rito ng Panginoon, di ba? Kaya nga, ito pong parallel na ito, mga kapatid, na verse ng Bible, itong Genesis chapter 12 verse 2, mababasa natin doon sa ikalawang Korinto, no? Ikalawang Korinto 9:8. Anong sabi ron? Magagawa ng Diyos na pasaganain ka sa lahat ng bagay at higit pa sa iniisip mo, higit pa sa inaasahan mo, upang, pakinggan ninyo, upang may magamit po tayo sa pagkakawang gawa. So, napakalinaw. Ha? Si Abraham, pinagpala ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. Tayo, sinabi ng ikalawang Korinto, higit pa sa aasahan natin, higit pa sa inaakala mo, higit pa sa inaasahan mo, pagpapalain ka ng Diyos. Upang anong dahilan? Upang makabili ka uli ng bahay? Upang makabili uli ng bagong sasakyan? Upang ikaw ay makabili uli ng bagong cellphone, bagong gadget? Yung ba ang dahilan? Ha? Maliwanag po ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Praise God. Yan ang gustong iparating ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. Lalo na ngayong panahong ito na marami ang nangangailangan. Marami ang dapat tulungan, kapatid. Hallelujah. Isa yan sa mga paraan na idedirekta ng Diyos ang ating hakbang. Na ilalagay ng Diyos ang bawat hakbang ng ating mga paa sa mga taong gusto niyang tulungan natin. Damayan po natin. Lalo na ngayon, sa gitna ng pandemyang ating pinagdadaanan. Kaya nga, ngayong umagang ito, kapatid, salamat sa Diyos sapagkat kayo na mga nanonood at sumusubaybay sa programang ito, tayong lahat ay katuwiran ng Diyos. Praise God. At yamang tayo ay nabubuhay sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos, kapatid, maging pagpapala rin po tayo sa mga taong nangangailangan. Amen po ba? Hallelujah. Dahil dito madadama po natin yung kagalakan. Walang kasing sarap ang dumamay sa mga nangangailangan. Amen? Praise God. Kaya nga yung anak ko, matapos po siya na makapag-share ng kanyang blessing sa mga nangangailangan, nung namigay po siya ng pagkain sa mga street sweeper, sa mga street vendor, sa mga guard. Sabi niya, ang sarap po pala pa ng pakiramdam nung nakakatulong ka sa kapwa. Yes, talagang napakasarap, masaya. Dahil yan ang bunga ng pagiging matuwid. Yung tayo ay nakapag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. Isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay Lupi. Sa kabutihan. At ang
natin mga kapatid upang hindi tayo manghinayang mga kapatid sa mga ginagawa po nating pagkakawang gawa at sa pagtulong sa mga nangangailangan. Tandaan po ninyo mga kapatid, sinasabi po ng Aklat ng Kawikaan, ang tutulungan at aabutan natin ng tulong ay ang mga nangangailangan. Ha? Mga nangangailangan. Amen po ba? Praise God. Yan po ang ating aabutan ng tulong. Praise the Lord. At tandaan po natin, sinabi po ng aklat ng unang Korinto 15:58, magpakasipag kayo't magpakatibay sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi nawawalan ng kabuluhan, hindi nawawalan ng saysay ang lahat ng inyong pagpapagal. Ibig sabihin, hindi lingid sa kaalaman ng Diyos ang kabutihang gagawin mo at pagtulong mo sa nangangailangan. At ang sabi roon sa banal na kasulatan, darating ang panahon na tayo ay aani ng bunga ng ating itinanim. Amen? Praise God. Purihin ang Diyos na buhay. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ba'y mayroong natutunan sa ating pag-aaral ngayon na napakahalaga? Ako at ikaw, tayong lahat ay manatiling nabubuhay sa ilalim ng pagpapala ng katuwiran ng Diyos na buhay. Ang lahat ay may hanggan sa mundo. Salita ng Diyos ang alpha. Sa langit ng tayo. Bueno, tayo po'y dadamo po sa ating pong kahilingan, sa ating pong mga prayer request ngayon pong umagang ito. Baka po kayo may mga kahilingan, mga kapatid. Pwede na po ninyong ipadala, ipaki-chat down po ang inyong mga prayer requests. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Alright, sama natin sa panalangin ang ating mga kapatid. Okay, praise God. Sister Marilyn Raquel Corpus and family, Richard Rason and family, Maria Cristelin Elmaco and family, Hilsi Carinolia and family. Ganon din si Dionisio Balingit and family, Donnie Alcantara, Maricel Sagadraca family, Wilson Corpus and family ng Germany at Bib Corpus, Mila Rueco, Manuel family, Norma de la Cruz and family, Maricel Gamiao Cornell family, ganun din po si Edeline Bilag and family, Eden Molina and family, praise God, Lloyd Orenia Ubias and family, Job Abia, Ivy Diaz, Ronald Ignacio Abardo and Dalena family, Gonzales family, Rupino, Rogelio, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel, and Arian Costales, Rowena, and Sheila, and Morgan, and Connor Merriman. Ganon din po si Sheila May Arisa, at si Mary Joy and Kit Mendoza, at Sister Remy Costales. Ganon din po si Marilyn Estonactoc Foster, Romerico Dumlao, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flor de Lisa, and Reynaldo Lopez, Ma'am Guadalupe Labis. Ganon din po si Kathleen and Kelsey Kahala, Salud and Rodel Kahala, Beth and Ray Ramirez and family, Brian Dembiaje, Rosel Domingo, Eupremia Abia and family, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Chan, George Chodoro, Mia and Bea Nonato, Brother Ronnie Atendido. Sama rin natin sa panalangin ng Skyhawk GPS, Reblic Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Criskit Enterprises, Architectural Firm Architect Leo Rosas, Bookkeeping Firm Sister Lily, at Car Rental Services ni Brother Fred at Brother Lloyd Nebres. Sama na rin natin ang Providence Memorial Plan ni Sister Annalisa at Sister Neng, at ganun din ang Bimbis Lutong Bahay ni Sister Marlene at ang mga paupang bahay ni Nanay Letty, at ganun din po kay Brother kay Sister Remy at kay Sister Lily Pangilinan. Purihin ang Diyos. Dadako po tayo sa ating pong panalangin. Okay, nabanggit ko na po si Brother Donnie Alcantara. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Tayo ilalapit at dudulog sa Panginoon ngayon na
Ngayon na mga kapatid ha, hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon na ang katubunan at kasagutan ng Panginoon. In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga salitang aming tinunghayan sa loob po ng isang linggo. Nalaman namin, O Diyos, na kami ay nabubuhay sa ilalim ng pagpapala ng katuwiran, Panginoon Diyos. Na ngayong umagang ito, ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay binabantayan mo, pinalilibutan mo ng pabor, Panginoon Diyos, at lagi mong pinaglalaanan. Gayon din, O Diyos, na iyong itinutuwid ang bawat landas na aming tinatahak. At sa gayon, Panginoon Diyos, ang buhay ng bawat isa sa amin ay lagi mong dinirinig ang aming panalangin at nilalapatan mo po kami ng kagalakan at kasiyahan ng aming puso dahil sa pagiging matuwid namin sa ginawa ni Kristo sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa umagang ito, Ama, muli, malaya po kaming makalalapit sa trono ng mahabaging Diyos upang aming kamtan ang awa at tabag sa panahong kailangan namin ito. Ngayong umagang ito, O Diyos, narinig po ninyo ang mga pangalan na aking pong nabanggit, lalo na po ang buhay po ni Brother Ronnie, O God. Lord, dalangin ko po ang mabilisang recovery sa kanyang kalusugan, sa kanyang gastric, Lord, na kanyang pinagdaan ng proseso. Ilapat mo ang iyong kapangyarihan sa kanyang buhay. Ganon din po kay Brother Donnie Alcantara, Panginoon Diyos. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan at kalusugan. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa araw na ito ay inilapat mo ang himala sa mga kapatid namin na dumadaan sa iba't ibang uri ng mga sakit at karamdaman tulad ng cancer. Ano mang uri ng cancer ito, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ito at inaangkin po namin ang makalangit na himala ay dadaloy sa bawat isa na pinahihirapan ng cancer na ito, O God. Lusawin ninyo ang masasamang cancer cells sa kanilang mga katawan at hayaan ninyo, Diyos, na maranasan nila ang ganap na kagalingan at himala sa kanilang kalusugan. Gayon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na pinahihirapan ng mga diabetes, Panginoon Diyos, na ang kanilang mga blood sugar ay mataas, na apektuhan ang kanilang kidney, bawat bahagi ng kanilang mga katawan ay apektado, Panginoon Diyos, maging ang puso na nagkakaroon ng enlargement of the heart, butas, Panginoon, nababarahan ang kanilang mga puso sa pangalan ni Jesus, O God. Inaangkin po namin ang iyong himala sa buhay ng bawat isa, lalo na yung mga dumadaan sa mga dialysis, Panginoon Diyos. Hindi biro, Panginoon, ang kanilang mga ginagastos para po sa pagdadialysis. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, tulungan po ninyo sila. O God, laanan po ninyo sila ng kanilang mga pangangailangan para po sa kanilang mga dialysis. At kung gayon man, Panginoon, ay ibigay niyo po sa kanila ang kompleto at ganap na kagalingan at himala sa kanilang buhay. Maging yung mga nakararanas ng mga kirot at sakit sa kanilang mga katawan, Panginoon Diyos, mga epekto, Panginoon, ng pagbara sa mga dugo nila, Panginoon Diyos. Ganun din po, Panginoon, maging yung mga bumabara sa kanilang mga ugat, no, Lord, na siyang nagiging sani ng mga kirot at sakit sa kanilang mga katawan, yung mga arthritis, mga gout, Lord, mga nerves problem right now, O God, we rebuke it right now in the name of Jesus right now, O God. Salamat po, O Diyos. Pagpalain ninyo ang mga kabuhayan na aking pong nabanggit, mga negosyo na pinagyayaman ng iyong mga anak, Panginoon Diyos, upang sila patuloy na makasuporta sa iyong gawain, makapagbigay ng kaluwalhatian at kadakilaan sa iyong kaharian, Panginoon Diyos. Patuloy mong
ganapin, Panginoon, itibus ang iyong probisyon sa lahat ng mga kabuhayang ito, mga negosyong ito, maging yung mga trabaho na nangangailangan ng mga promotion, Panginoon Diyos, at patuloy, O Diyos, na pagpalain mo ang kanilang mga kumpanya upang sa gayon ay manatili ang kanilang mga trabaho sa gitna, Panginoon, ng maraming nalulugi, maraming nagsasara, Panginoon. Subalit ang iyong mga anak na lumalakad sa katuwiran kailanman ay hindi mo pagkukulangin. Kaya salamat po, O Diyos. Ingatan ninyo ang aming mga kapatid na nasa iba't ibang bansa na nanonood ngayon, ang aking may bahay, Panginoon Diyos. Lord, samahan po ninyo siya at pagalingin, Panginoon, yung kanyang sakit sa ipin, Panginoon. Dumaan po siya sa extraction ng kanyang ipin, Panginoon Diyos. Lord, ngayong umagang ito, Lord, dalangin ko ang kanyang recovery agad, Panginoon Diyos, at ingatan mo po siya laban sa mga espiritu ng COVID-19 sa Amerika, Panginoon. Ng aking may bahay na si Rochi Dalena, at maging yung mga in-laws ko, Panginoon, na nasa iba't ibang bansa, nasa Canada, sa Australia, sa Amerika, Panginoon, na tumatayong mga frontliner, ay patuloy po ninyong ingatan at pagpalain ng iyong kapangyarihan at ng iyong gabay. Ganon din po ang aming mga kapatid na nasa Canada, ang Quinto family, De La Cruz family, Calicdan family, Santos family, Zobre Peña family, Panginoon Diyos, maging si Christ Magdalena at ang kanyang asawa. Ganon din po si Brother Emil Dalipe, O God. Ganon din po, Panginoon Diyos, ang aming kapatid na sina Sister Lisa Domingo na nasa gitnang silangan, Lord, Arnel Alpon and family, Lord. Ganon din po si Brother June Soribio and family, Marvin Soribio and Mario Soribio and family. Ganon din po si Sister Mary Grace Sumido Enriquez at ang kanyang pamilya. Patuloy niyo po silang ilayo at ingatan sa lahat ng mga kapahamakan at mga panganib sa buhay. Salamat po muli, Panginoon, sa panibagong taon na idinagdag mo sa buhay namin ni Brother Israel. Dinadakila at pinupuri ka namin. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid namin na tumutulong at sumusuporta sa iyong gawain. Sila po na walang sawang nagpapadala ng kanilang mga handog at tulong para sa gawain. Dinadakila at pinupuri ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming sabot dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen! Hallelujah! Praise God! Glory to God! Yes, salamat po! Salamat sa inyong mga pagbati sa aking pong kaarawan, ha. Ganon din po sa aking mga kapatid, no? Yung pong mga kapatid ko po, kapamilya ko po doon po sa Makati, yung pong mga aking kapatid talaga sa Salaman, praise God, na nagpatid ng pagbati. Praise God. At ganon din ang aking butiing may bahay na si Rochi Dalena na bumabati po sa akin ng happy birthday. Napakahaba naman ito, sweetheart. Praise God. Hallelujah. Di ko nababasahin on the air. Ang haba eh. Praise God. Hallelujah. Duguan pa daw siya ngayon. Praise God. Okay, just enjoy your day, sweetheart. Be happy with the Lord. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. Okay, purihin ang Panginoon. Nabubunot lang ho kasi ng kanyang ipin, kaya hindi ho siya nakapasok sa trabaho ang aking may bahay. Alright, salamat po Nanay Carmen sa inyong pagbati, ha. Ganon din kay Nanay Leti Ignacio at ganon din po kay Sister Rosemary de la Cruz and family. Praise God, hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Alright, hallelujah. Sa mga kapatid na nais pong magpadala ng kanilang mga tulong at tandog, andyan po ang ating GCash account, naka-pin down po dyan yung ating pong GCash account, ha. Praise God. Hallelujah. At ganoon din po kay Sister Juliet ng Las Piñas. Pagpalain po ng Panginoon ang inyong buong sambayan, Sister Juliet. At salamat doon sa mga nagpapadala sa GCash, ha. Habang nagbo-broadcast ako, bumubulaga sa akin yung GCash, eh. Praise God. Salamat po, salamat po. At pagpalain ng Diyos ang inyong kagandahang loob at kabutihan, ha. Salamat
Salamat po, Brother Wilson Corpus of Germany. Hallelujah. Pagpalain po ng Diyos ang inyong buong sambahayan dyan sa Germany. Lagi kayong ingatan at takpan ng kapangyarihan ng Diyos upang kayo'y malayo sa espiritu ng COVID. Pagpalain ng Diyos ang inyong pamilya, ha? Sa kahirapan ay walang tuloy. Sa karamdaman ay forever. Ang lahat ay may hanggan sa mundo. Salita ng Diyos lang ang forever. Alright, praise God, purihin ang ating dakilang Diyos. Muli po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, ay pansamantala pong magpapaalam at muli ay magkasama-sama po tayo sa araw ng bukas sa ating pong Sunday worship service sa ganap na 10 ng umaga. Bukas po yan, araw ng linggo, magsama-sama po tayo. Ang mensaheng aking iatid sa inyo sa araw ng bukas is Jesus is in your boat. Hallelujah! Si Jesus ay nasa inyong bangka. Hallelujah! Yan po ang mensahe na nais kong ihatid sa inyo bukas sa araw ng linggo. Hallelujah! Siyempre naman, pinaka-espesyal ang greetings ng aking may bahay, ha? Praise God. Sa problema'y humaharap, para bang wala ito. 100% pa rin yan, sweetheart. 100%. Kung sino-sino na aking nilapitan, Miss you so much. tulong natagpuan. Ako'y nagdurusa. Salamat po, Sister Rose Nasipit, sa inyong pagbati. Kumusta na po? At sa inyong mga asawa na si Brother Romy at sa inyong mga anak na sina RR at Ruru. Kailan pa ba ito matatapos? Alright, bukas uling linggo ng buwan ng Enero, mga kapatid, tayo po ay muli magkikita-kita sa araw ng Martes, no, sa ating pong Bible study on the air. Praise God, live streaming po natin, pero wag po ninyong kalimutan, bukas po ay meron tayong worship service sa ating pong face-to-face worship service. Wag ninyong kalilimutan yung ating health protocol, social distance, face mask, and face shield. Praise God, hallelujah. So yan po ay bukas po ng alas 10 ng umaga, mga kapatid, ha? Purihin po ang Panginoon Diyos, sumaatin nawa ang kanyang kapangyarihan at naway patuloy na maghari ang pag-ibig ng Diyos sa ating buong sambahayan at tayo ay laging ligtas saan man po tayo, no, makarating. Praise God, tulad ng ating napag-aralan na idedirekta ng Diyos ang bawat hakbang ng ating paa, praise God, upang makatiyak siya na tayo ay laging ligtas. Amen? At patuloy na tayo'y samahan ng kanyang banal na espiritu upang sa gayon patuloy nating maranasan ang kanyang kapayapaan. So, praise God, manatili po tayong malusog, manatili po tayong ligtas, at manatili po tayo sa tibay at tatag ng ating pananampalataya. Huwag tayong mag-aatubili na lumapit lagi sa Diyos sa pamamagitan po ng ating pong patuloy na pagluhod at panalangin, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. This is Pastor Manny A. Dalena signing off just for today. Bye-bye, good day, and to God be all the glory. Hallelujah!